dear beloved, Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nako, oo, eto na nga, nasan ba yun? Eto na nga, mga kababayan, ha? Hihigpitan na ang mga Chekwa, ang mga Chinese national, ha, sa pagpasok dito sa ating bansa. Dapat ganun eh. 'Di ba? Very good naman. Oo, dapat gano'n talaga. Hindi tulad nung panahon ni Digong na talagang welcome lahat eh. Kahit mga walang dokumento, nakakapasok. Naloko na. Oo, grabe no. Ano ba, hinayaan na ba ni Digong nung panahon niyang lahat eh, magpasukan na lahat ng mga incheck dito, ano? Naloko na. Grabe. Gusto yata talaga ni Digong na sakupin na tayo ng mga incheck eh, no? Anyways, mga boss, eto yan. Pasok. Ng paghihigpit sa visa policy ang pamahalaan ng Pilipinas para sa lahat ng mga Chinese national. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasunod ito ng dumaraming bilang ng mga fraudulent o ang mga nandaraya ng aplikasyon Ayan na na. natatanggap ng embahada at konsulada ng Pilipinas. Paano? Nakonsinti yata ng panahon ni Digong eh. Oo, nag-umpisa lang naman ng mga ganyan ng panahon ni Digong eh, di ba? O, kita nyo. Pansinin nyo yung mga sila Roque, sila Panelo, lahat sila, pati mga vlogger nila. Meron bang kumukundi na dito? Meron bang nagko-content ng ganito kundinahin nila itong mga incheck na to? Wala! Walang makakundina sa mga ito. Sila Sash, sila Maharlika, sila Banat Bay at iba pa. Wala makakundina dyan. Hindi nila mai-content yan at hindi nila maipagtanggol yung ating yung ating bansa, yung ating kahit nga teritoryo eh, 'di ba? Yung ating mga batas, karapatan. Oo, hindi nila maipagtatanggol. Boss Mike, hindi talaga nila pagtatanggol eh, pro-China yung mga yan eh. Sabagay, oo nga naman pro-China talaga tong mga ito. Ano pa, aasahan nyo? Pero ito na, sige tuloy mo na. Ano gagawin sa mga visa, hihigpitan, tapos ano? Nilinaw naman ng DFA na ang paghihigpit sa visa policy sa mga Chinese ay walang kinalaman sa national security issues o ang tensyon sa West Philippine Sea. Ay, syempre, yung mga pro-China, dudungisan nila yan, yung mga naisip nyong paraan na yan. 'Di ba? Yung mga polisiya na yan na gagawin ninyo, dudungisan ng mga pro-Duterte yan. Sasabihin nila, panggigipit. Naloko na. Oo, 'di ba? Ganun ang sasabihin nila, panggigipit yan. Ako, ayaw ng mga DDS yan. Oo, ayaw nila yan. Huwag niyong gagawin yan. Ano pa? Ayon pa sa ahensya, mismong ang mga Chinese national rin nila ang makikinabang sa paghihigpit na gagawin ng Pilipinas dahil sila ang kadalasang nabibiktima. Ano pa? Para sa kanila pala yan eh, di ba? O kasi nga marami na bibiktima, yung sila mismo na magkakabayan, magkakababayan, kapwa Chinese, kapwa Incheck, sila nagkikidnapan, Naloko sila na. nagpapatayan, Naloko sila na. nagsasalvage dyan. Naku, Naloko na. dito pa sa bansa natin ginagawa eh, no? Kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng mga krimen na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayan na, Pogo. Ano ba yung Pogo na yan? Pogo na, inaprobahan ni Digong. Naloko Pinapasok na. ni Digong. Naloko Di ba? Si Digong talaga eh. Siya naman talaga gumawa niyan eh. Siya naman talaga nagpanukalan niya nagpapasok ng mga inchik eh. Naloko na. Kahit nga nung pandemic eh. Di ba? Natatandaan niyo yun? Yung mga inchik, basta inchik, pasok. Naloko na. Digong talaga eh. Boss Mike, huwag mo na sisihin, matanda na. Matanda na, makukulong pa. Naloko na. Saan makukulong?
Parang wala naman akong balita, anino. Naloko na. Kukulong daw sa ICC. Sige, pasok. Sa ilalim ng bagong polisiya, ang lahat ng Chinese na kukuha ng visa ay required na magsumite ng Social Insurance Certificate bilang proof of identity. Oy, kahit naman Pilipino kumuha sa kanila ng visa. Ay napakahigpit. Oo, napakahigpit ha. Akala nyo ganun-ganun lang. Napakahigpit, kailangan kumpleto ka ng dokumento, kailangan may pakita ka ng negosyo, na legit ka talagang na ikaw ay babalik pat, hindi ka mananatili sa bansa nila. Ganon din naman ang Amerika at iba pang mga bansa, di ba? Kailangan may maipakita ka na ikaw ay uuwi sa Pilipinas. Oo, pagkatapos mong gawin kung ano yung gusto mong gawin doon sa mga bansa nila. Hindi lang naman China, di ba? Halos lahat. Maging sa Japan, sa Korea, yung may mga visa, di ba? Kahit naman sa Hong Kong ka lang pumunta na walang visa. Yung ating mga immigration officer, kahihigpit eh. Naloko na. Bukod pa ito sa bank statement, notarized letter of support mula sa host sa Pilipinas, gayon din ang hotel at airfare bookings. Uy, ganyan na ganyan. Lahat naman, ganyan talaga. Yung polisiya na yan eh. Common na yan. Common na yan na polisiya yan. Yung mga ganyan. Yung kailangan, meron ka na ipakitang tutuluyang hotel. Kailangan may merong garantiya na ikaw ay babalik, pauwi ng iyong bansa kung saan ka man nandoon. Mga ganyan eh. Wala namang bago, di ba? ang paghihigpit sa visa policy sa susunod na linggo. Bakit kaya biglang naghigpit, mga kababayan? Eto yan. Dahil dito, kung hindi pa na Bokelya itong si Alice Go ba yun? Yun, yung mayor ng Bamban na bigla na lang lumitaw dyan na walang pagkakakilanlan. Hindi alam kung saan nag-aral, hindi niya masabi kung saan siya lumaki, hindi niya masabi kung saan talaga siya nakatira. Ganun eh. Ano ba? Alien ba yan? Alien? Alien ba yan, Boss Mike? Ewan ko nga doon. Sige, ito, pasok. Pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng Kita nyo? Gamit yung sagradong dokumento natin, kita nyo, no? Nagbebenepisyo sila sa PhilHealth, sa SS. Grabe. Meron pang ID ng Buti pa sila. Merong national ID. Ay, naku, may bang level talaga, Kasalanan ni Digong yan. Kung hindi niya niluwagan yung pagpasok ng Pogo, hindi magkakaganyan. Di ba? si Digong, Risa, sisihin mo. Ewan ko ba dyan? Di ba? Dahil sa Pogo-Pogo na yan eh. Kita nyo naman ito. Tingnan nyo ha. Kita nyo. Palakyan mo nga, Boss Mike. Yan Island Cove noon. Ngayon Pogo Island ngayon. Kita nyo Ay, grabe! Grabe! Diyan nga yung mga mga kababayan diyan nangyayari yung mga online na scamming, yung mga may tatawag sa inyo magpapakilalang babae tapos aalokin kayo ng crypto, tapos mahuhulog yung loob nyo, nagpauto kayo, di ba? Tapos mag-i-invest kayo hanggang sa mag-i-invest uli kayo hanggang maubos na yung pera nyo. Sila yan. Dyan din. Kita nyo yung nahuling mga droga dyan sa may Bamban Tarlac na nasasakupan netong si Alice Go. Di ba?
Puro mga droga O kita niyo puro mga sindikato yung dala-dala ng pogo na yan. O Naloko siguro na. merong matino, pero front lang yun. Mas maigi nga tanggalin na yan. Naloko na. Diba? Tanggalin na yan. Total naman, si Digong ang dyan eh. Ewan ko ba dyan kay Digong? Puro na lang lumalabas yung mga kapalpakan ni Digong no? Naloko na. Boss Mike, lagi mong sinisisi si Digong. Naloko Talaga naman Tanong mo pa sa mga nanonood, Anino. Di ba mga boss? Kung hindi pa kayo nakakapag-like, share, and subscribe sa channel na ito mga boss, huwag nyo na pagkakait. Maliit na bagay lang yan para sa inyo pero malaking bagay sa akin yan. Muli, Mike Cervera po. Lagi nagpapaalalang, lagi kayo mag-comment kung ano masasabi nyo sa mga ganyang mga issue. At binabasa ko po yan. Maraming salamat po. Mike Cervera muli. Nagpapaalalang malin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved